I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Oh, ayan na, pumalag si Pulong Duterte. At syempre, nirisbakan siya ni Tinyo. Itong dalawang ito talagang nagpapatutsada silang dalawa. 'Di ba ang balita kasi, pupunta sa iba't ibang bansa. 17 countries 'yun, 'di ba? But anyway guys, no. Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Ngayon, sabi niya kasi hindi daw siya mag-world tour. Ang tanong, ano 'yun? Bakit hindi niya ma-explain kahit man lang sana mag-press con siya para nang sa ganun ma-inform yung taong bayan. Why? Bakit tayo nakikialam? Bakit tayo kinokontent? Bakit natin pinupuna si Pulong Duterte? Mga kababayan, public servant siya. Siniswelduhan siya ng taong bayan. Remember that. Remember that. Siniswelduhan siya ng taong bayan. So, lahat ng sambayan ng Pilipino dapat nakikialam. Bakit dapat nagtataka, bakit dapat nagtatanong? 'Di ba? Dapat pupunain. Bakit? Ano nangyari? Bakit 17 country? What's the purpose? Parang ganun ang datingan, 'di ba? Ang tanong, ang alam po natin, pag ang mga congressman pumunta sa ibang bansa, 1 week. Matagal na 'yun pero yan, abot ng 2 months, 17 country. What the hell? 'Di ba? Sabihin mo, ay bakit? Ang daming pera ata. Sabi po dito, sabi niyo, pumalag si Davao City, 1st District. Paulo Duterte, allegation siya raw ay nag-world tour dahil sa mga biyahe niya sa labas ng bansa. Kaya nga, nagtataka ang sambayan ng Pilipino, bakit? Ano nangyari? Bakit nag-tutor siya sa iba't ibang bansa? Anong problema? Ano ang mayroon? Yun ang tanong, di ba? Hindi hindi magbabiyahe yan pag walang behind the scene. Ganun lang yun, mga kababayan man Sus, nako. Wag kami. Hindi naman kami BO-BO para hindi nakakaramdam, para hindi nakakaisip na ano kayang nangyari, ano kayang dahilan. 'Di ba? Isip niyo po 'yan. Yan. 'Di ba? Ito yung sinabi niya. Tulad niyan, Paulo Duterte rumisbak sa paratang nagwo-world tour. Hindi ba? Nagre-react pala itong mga Duterte pag pinupuna sila Pero pag sila ang pumuna sa Pangulo, okay lang. 'Di ba? Kundi ba naman makapalang apog mo? Ikaw okay lang? Hindi ka pupunain? Siguro masasabi natin tanga, 'di ba? Sorry doon sa words, pero minsan nakakainis din kasi, 'di ba? Yung puna ka ng puna sa Pangulo. Na alam mo yung Pangulo ng bansa na nagtatrabaho kahit saan. Pero ikaw, wow, paayahay ka lang sa buhay. Tapos, ngayon, pag pinuna ka ng taong bayan, nagre-react ka. Masasabi siguro natin sa kanya, gago, di ba? Pumalag si Davao City 1st District Paulo Duterte sa aligasyon na siya raw ay nag-world tour dahil sa mga biyahe niya sa labas ng bansa. Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Duterte na lahat ng kanyang biyahe abroad ay may travel clearance mula sa kamera. May travel clearance ka, ay parang sobra-sobra naman yata yung ginagawa mo. 17 country. And what purpose yun, mga kababayan? Yun ang malaking tanong. Public official ka. Pinasahod ka ng taong bayan. 'Di ba? So, kailangan i-explain mo yun. 17 country, tinalo mo pa si President Trump, si President Marcos Jr. Wow, grabe. Ano yun? Business for what? Sindikato? 'Di ba sabi nila sa kanya, sindikato ng Triad yan. Membro, nga, 'di ba? Dagdag niya, normal na kagawain sa gobyerno na isama ang lahat ng posibleng mga stopover o transit country sa travel authority. Kung magbabago ang ruta flight ay hindi na magkakaisyo sa papel. Ay sus, ang dami mong alibay. Tamad ka talaga, hindi ka naman talaga nagtatrabaho. Pinakatamad na congressman sa balat ng lupa. Ganun daw talaga ang ginagawa niya tuwing bibisita siya sa tatay niya. Bibisita ka, diretso ka sa Netherlands. Pero bakit? Ang Netherlands ba nandoon ng Japan? Nandoon ng Singapore? Nandoon ng Thailand? Iisa lang ba?
Ay, di ba maglalakbay ka? Di ba? Gunggong. So, palusot nito talaga. Oh, bangag na bangag nga ang mukha nito eh. Oh. Dili ni luho, dili ni gimmick. Ay, sus. Anong dili gimmick, dili luho? Luho sa imong mata. Oy, takulan jud ka no. Compliance ra jud ni. Oh, compliance sa imong mata. Unsay trabaho dito de, be? Unsay purpose nimo, be? Nga nung mo travel ka sa 17 nga kuan country? Unsay imong kuan dito? Unsay imong transaction, aber? Oh, ito ay hindi isang luho, ito ay hindi isang gimmick. Ush. So why didn't explain it in press con, in public? Oh, ito ay pagsunod lamang sa dagdag niya. Pagsunod when what? Which one? Anong pagsunod? Sa batas? Or batas mo lang? So feeling mo you are above the law. But it's not. So excuse me. Pero siyempre mas ganahan ang kritiko o drama kaysa facts. Patuloy unsay facts sa imong trouble. Why didn't give the reason, the real, you know, the real purpose? Oh, bakit hindi mo kayang i-explain sa public? No press con, no statement. 'Di ba? Hindi kasi ganyan sila dahil nasasanay sila eh. 'Di ba? Nasasanay sila. Pero dapat ang taong bayan kastiguhin tong mga to. O, di ba? Punain ang mga to. Ewan ko ba sa mga DDS diyan sa Davao? Hindi naman lahat ng Davawin nyo yung mga bumubuto lang dito. Bakit kaya binuto nila ito? Na napakatamad. Di ba? Ito po lang ito po lang yung congressman na walang kakwenta-kwenta. Bakit kanyo? Walang na ipasang bill to zero. Sa itsura niya pa, zero jud. Zero ka ng iyang face lock ba? O, di ba? Agit pa niya habang ang iba ay patuloy na naghanap ng relevance, siya ay nagtatrabaho. What? Where? Anong ebidensya mo? Wala kang ang batas na ipinasa eh. Sira ulo talaga ito si Pulong. O, di ba? Kung lalaki lang ako, hamunin ko ito ng draw sa luneta. Mano-mano ba? Totoo yun. Wala rin anya sa world tour kung trabaho lang obligasyon sa pamilya at patuloy na serbisyo publiko. Ay, kung ako sa iyo, Pulong Duterte, pumunta ka, doon ka na lang tumira sa Netherlands. Eh, di ba may bahay si Sara Duterte doon bumili? Sabi ni Peebles, Talakera. Bumili. Wala rin anyang world tour, kundi trabaho lang. Obligasyon sa pamilya at patuloy na serbisyo publiko. Matataang pinitik ni ACT Teacher Representative Antonio Tino kamakailan ng hiling na travel clearance in Duterte para bumiyahe sa 17 na bansa sa loob ng 2 buwan. O, di ba? Eh, alam mo nito, si Tino versus Duterte, ano to eh? Anti-Marcos versus anti-Marcos eh. Di ba? Well, sa panig ni Tino, may punto siya doon. Kasi kahit anti-Marcos, pero bumabase ako kung ano yung punto niya, guys. O, ito yung sinabi niya. Sabi ni Tino, short lang to tingnan mo yung itsura ni Pulong. Yan ang mukhang adik. Itsura niya pa lang mananlalalim na. Adik talaga yan eh. Oh, 'di ba? Bakit hindi siya mag hair follic ito? Yung live coverage dapat sa mismong NBI, 'di ba? Tapos kaharapang mga media nang makita ba para magkaalaman na. Ayan sabi dito. Anong sabi ni ano ba siya? Kinatawan ng distrito o Miss Universe? Ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ang kanyang distrito. Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanila, mga elected representative. Tama, 'di ba? I used to this every time I visit my father in the Netherlands. Palusot mo tae. Standard procedure on this isn't luxury. This is not gimmick. This is compliance. What kind of compliance is that? 17 country? What? Diba? If you visit your father naman, diretso sa Netherlands lang. Pero bakit including the other countries? Ano yun? Anong transaction? Ano ang transaction mo doon sa iba't ibang bansa? Ano yun? Tulad na sinasabi ko, bakit? Ang Netherlands ba? Nandyan buang Japan? Iisang place lang ba? Sus Maria Josep. Diyan ang Japan, Thailand, Singapore, China.
Oh, kasi may China na ano ito, rota. Kaya alam natin ang China diyan ang ano, ang pugad ng mga ano nila, pinuno, mga triad. Di ba? Oh. See? Tsura pa lang yung adik. I mean, is tsura niya bangag na bangag. Pakainis yung mga taong ganito, no? Hindi nagtatrabaho. Pinapasweldo ko ng taong bayan. Ayahay ka lang. Wow. Antindi nyo? Kung pag ganito ang mga politician, panay travel around the world. Do you think aasinso ang distrito mo? Siyempre hindi. Di ba? Hindi talaga distrito. Kasi tamad ka. Wala kang alam na ginagawa. Di ba? Wala as in. Tingnan nyo. Huwag nyo sabihin ng buong Davao konkreto sa kagandahan. Or yung isang part lang. May area na maganda. Pero actually maraming squatter area dyan. Di ba? Buti pa si PBBM pinagawa niya ng pambansang pabahay yung mga DDS dyan. Ewan ko lang kung tinirahan na nila. Si Pangulong Marcos Jr., huwag yung sabihin walang nagawa sa Davao. Yung mga labas niya, sa kanya lahat yun. At least, may napupunta ang pera ng taong bayan. Kayo, wala kayo nang ginagawa kundi puro paninira sa Pangulo. Yun, sabihin nyo yung Bukana Bridge, sabihin nyo kay Duterte, mahiya kayo sa sarili nyo, masyado kayong grabber. Kahit sabihin mong kitang-kita yung pruweba na nag-start ng 2023 ang construction, tapos inangkin nyo kung kailan na natapos na napakaganda. Di ba? Kung mayroon lang akong kakayahan, tanungin ko yung foreman ng China. Tanungin ko talaga kung kanino talaga yun. 'Di ba? Pero ako naniniwala ako kasi 'yun ang sinabi ng Pangulo. Pang-apat na legacy niya 'yun. Sa Davao, inaangkin yung pilit. Mahiya kayo, may resibo. May resibo ang DPWH kung kanino 'yun. At least alam nyo kung nasaan napunta ang pera ng bayan. Hindi nakurakot. No, 'di ba? Kasi kaya naman kasi umatras ang China nung panahon na yan, dyan sa Bukana na yan, gusto nila, sila ang maghawak ng pera. Ayaw ng China. Diba? Ayaw nila. Kaya doon sila hindi nagkasundo. From 2018 hanggang 2022, diba? Nakatingga yung plano. Wala kahit isang poste. Kasi nga ayaw ng China. Hindi sila nagkakasundo. Gusto kasi ng Duterte administration, sila ang maghawak ng pundo. Parang may naisip ako, alam na this. Di ba? Pwedeng maaring mayroong kickback. Di ba? Baka mamaya, substandard, paktay tayo. Kaya hindi sila nagkasundo. Sinalo ni Pangulong Marcos Jr. Nagkaroon ng negotiation. Plano, disenyo, may nabago. Tapos sabihin nyo kay Digong, Jesus, Mariusep, mahiya kayo. So yan. Ito si Congressman Pulong Duterte, walang naipasa itong batas kahit isa, zero. Sa pagmumukha niya lang, zero. 'Di ba? Magaling sila pumuna sa Pangulo, pero pag sila ang pinuna, feeling malinis. 'Di ba? Minsan nakakapagsalita tayo ng ng mga words na talagang dapat natin sabihin. Kasi very unfair to the president na lagi nilang pinupuna kasi. Lagi nilang sinisiraan. BBM resign. Inaalipusta nila sa social media. Binabastos nila ang Pangulo. Kinakantsawan. Di ba? Minamaliit ang kanyang kakayahan. Lalo lang First Lady, ginawa ni Sara Duterte. Pinintasan. Yan, bumabalik sa inyo. Nag-backfire yan. Remember, ang sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti, ako ang gaganti. At ilalahad ko ang mga ang buong pagkatao nila. Yan, tuloy. Hindi kayo naniwala sa salita ng Diyos? Ay, nako guys. Nako. Ako talaga naniwala ako. I know the president. He also believe on what God's words. Talaga. Totoo yun? So yun mga best, kayo anong komento nyo dito? Feeling malinis ito si Pulong. Grabe. So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Bye. And baboos. God bless Philippines.